Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig dito. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa amin ng asawa ko na itago na lang po natin bilang Hana. Pero naganap po yung kwentong ito noong magjowa pa lamang kami. Noong kabataan namin ay nakilala ko nga yung aking asawa na mahilig sa mga gala bilang isang adventurer din at mountain hiker. Pero dahil hindi ko kayang umakyat ng matataas na mga bundok, ay mas pinili na lang naming maglakbay gamit yung motor na binili rin naming dalawa. Isang araw habang naroon nga ako sa bahay nila, ay napag-usapan namin yung tungkol sa papalapit na mahal na araw. At dahil wala rin namang masyadong ganap sa aming bahay noon, gayon din sa kanila, ay naisipan na lang naming magpunta sa isang bakasyonan sa Batangas, na malapit nga sa may dagat. Tuwang-tuwa naman si Hana noon dahil ito nga yung unang pagkakataon naming magsama ng ganon sa isang vacation house. Miyerkules Santo nang matapos na nga yung pareho naming mga trabaho noon at tumulak na rin kami dahil sa mahaba-haba rin yung aming tatahakin dahil parting dulo na po ito ng Batangas. Isa pa, hindi kami masyadong pamilyar sa aming madadaanan at magtatanong-tanong pa nga kami sa mga madadaanang residente upang matonton yung lugar na aming pupuntahan. Hanggang makarating na nga kami doon sa bahay bakasyonan naming pakay. Maayos naman po kaming nakarating doon. Bagamat liblib nga tago yung lugar ay napakaganda naman po ng kapaligiran doon. Kaya naman habang naglalakad-lakad kami ni Hana, ay naisipan naming mag-picture-picture muna noon at kunan ng litrato yung mga moments naming magkasama. Habang kinukunan ko rin sa iba't ibang anggulo si Hana sa papalubog na araw. At medyo tumatakbo-takbo pa nga kaming dalawa noon. Hanggang hindi namin sinasadyang mabunggo yung isang matandang babae. Natumba po ito sa lupa. Dahil may kalakasan nga yung pagkabunggo namin dito lalo at tumatakbo kami. Aksidente lang po talaga yung lahat. Dahil bigla na lang din po itong sumulpot. Dali-dali ko namang tinulungang makatayo yung matanda. At nahihiya rin akong humingi ng pasensya rito habang inaalam kong nasaktan ba ito. Sa totoo lang, mahinahon naman po ako ng mga sandaling yon. Pero yung totoo ay medyo natataranta talaga ako at hindi ko alam yung gagawin. At habang nag-iisip nga ako kung ano yung gagawin ay dali-dali namang pinagpagnihan na yung suot na bestida ng matanda. Ngunit umatras po yung matanda noon na parang wala namang nangyayari sa kanya. Tinignan pa nga po niya kaming dalawa ng makahulugan. At saka umalis din sa aming harapan. Panay po yung paghingi namin ng tawad noon. At napakamot na lang din ako ng ulo at saka umalis na rin sa lugar. Nilingon pa nga namin yung matanda ng makadalawang ulit bago kami umalis doon. Ganon na lang yung naramdaman kong takot nung makita ko na tila ba nakahinto yung matanda at nakalingon sa amin ni Hana. Bago nga umalis na. Dahil kakaiba po yung paraan nito ng pagtitig na parang kinilabutan ako sandali. Dahil nga sa insidenteng yon, ay niyaya ko na nga si Hana pabalik sa may rest house upang makapagpahinga. Pagdating namin sa kwarto ay tinanong ako ni Hana kung bakit parang namumutla daw ako. Ayaw ko sanang sabihin sa kanya pero kinabahan ako ng mga sandaling yon. Lalo na tuwing naiisip ko kung paano nga ako titigan ng matanda na tila ba makahulugan. Dahil ako lang din yung nakapansin doon. Dahil ako nga yung matagal na napalingon sa matanda. Pilit naman akong pinakalma ni Hana nung mga oras na yon. At inaya na lang niya akong kumain sa may food hall nung lugar na yon upang maibsan nga yung takot at kabang aking nararamdaman. Habang kumakain kami, ay nakilala namin yung katiwala ng rest house na itago na lang po natin sa pangalang Mang Boy. Kahit yun pa lang yung unang pagkakataon na nakasama at nakakwentuhan namin ito, ay mabilis naman siyang nakapalagayan namin ng loob dahil talagang mabait po ito. Puro seafood nga po yung aming kinain noon. Kung ano-ano, mga limango, hipon at kung ano-ano pa. Paborito rin po ni Hana yon at halos hindi nga kami magkamayaw sa dami noon. Alagang-alaga rin po kami ni Mang Boy. Parang kami lang po yung tao doon sa bahay bakasyonan na yon. At kung may kailangan daw kami, huwag kaming mahihiyang magsabi. Malapit lang naman daw yung bahay niya mula doon. Sa may bandang likod lang daw at mga pangatlong bahay daw gawing dulo. Tinanong ko pa nga si Mang Boy noon kung gaano na nga siya katagal sa lugar
At gayon na lang yung gulat namin nang sabihin niyang mga 10 taon na raw siyang nagsisilbi sa rest house na yon. Maganda naman daw yung pakikitungo ng may-ari sa kanya at sa kanyang mga kaanak. Kaya naman hindi nga siya umaalis sa pagtatrabaho doon. Nung sumapit yung unang gabi namin doon ay hindi nga ako makatulog sa hindi ko malamang dahilan. Kaya naman sinubukan kong kausapin si Hana pero wala na pala itong malay at mahimbing nang natutulog. Kaya naman naisipan kong lumabas muna ng kwarto at maglakad-lakad upang magpantok. Papalabas na nga ako ng kwarto nang makaramdam ako ng pagkadismaya. Dahil nakita kong malakas nga yung buhos ng ulan. Kaya naman bumalik na lamang ako at binuksan yung telebisyon upang manood ng sa tingin ko ay magpapaantok sa akin na kung anumang show. Ilang minuto na nga yung lumipas noon at nang makuha ko na nga sanang antukin, nang may narinig naman akong tila ba malalim na paghinga na hindi ko alam kung saan nagmumula. Hindi ko na sana papansinin ito, ngunit narinig ko si Hana na nagsasalita. At pinatitigil ako. Na inakala nga nitong ako yung gumagawa ng ingay na yon. Tumagal pa yun ng ilang minuto hanggang sa hindi nga ako nakatiis. At ako na rin mismo yung kumilos upang hanapin kung saan nga ito nagmula. Habang sinisiyasat ko nga kung saan ito nagmumula, ay ganoon na lamang yung takot ko dahil nang binuksan ko nga yung bintana, ay naroon ng kung sino at tuloy-tuloy na humihinga ng ubod ng bilis. Kahit takot na nga ako noon sa aking nakikita, nilakasan ko pa rin yung loob ko at pinakatitigan ko kung sino nga ba yung taong yon. At unti-unti ngang dumalo yung sindak sa aking buong katawan nang makita ko yung matandang nakabungguan ko kanina sa daan papunta doon sa dagat. Dahil sa sobrang takot noon, ay literal akong napasigaw ng ubod ng lakas na halos iluwa ko na nga yung aking lalamunan. Tsaka nga ako nagtatatakbo papunta kay Hana upang magsabi sa kung anumang nakita ko. Agad naman akong sinalubong ni Hana ng mga sandaling yon at tinanong kung ano nga bang nangyayari, kaya't sinabi ko naman sa kanya yung aking nakita. Maya-maya pa ay dumating rin sa kwarto namin si Mang Boy at tinanong kung bakit nga ako napasigaw ng ganon kalakas. Nung sabihin ko nga yung nakita ko, ay ganoon na lamang yung biglaang pagkunot ng noo ng Ginoo sabay sabing, nananalasa na naman pala yung aswang na si Lupe. Palibhasa ay may mga bagong dayo at baka nakursanadahan na naman niya. Lahad pa nga ng lalaki noon na parang kilala niya kung sino yung matandang yon. Sa puntong yon, diretsaan din niyang sinabi sa amin na aswang daw yung matandang napag-alaman naming si Lupe pala yung pangalan. Siya raw malamang yung nasa labas na aking nakita na nakabungguan din nga namin. Marami na daw itong nabiktimang mga turista at ganoon na lang yung pagpapaalala niya sa amin na mag-iingat daw kami sa matandang yon bago nga siya umalis noon at muling bumaba papunta sa may labi. Sa totoo lang po ay medyo kinabahan talaga kami dahil sa mga nangyari nga kanina at lalo pang nadagdagan yung aming stress noon nung malaman naming dalawa na aswang araw yung matandang yon. Kaya naman buong magdamag kaming nagdadasal noon upang hindi nga kami muling gambalain ng matanda. Huwag kang mag-alala, mahal. Bukas na bukas ay aalis na rin tayo dito. Saad pa nga ni Hana sa akin noon. Pagputok na pagputok ng sikat ng araw, tinipon na nga namin yung lahat ng aming mga dalahin. Kahit na hindi pa kami masyadong nakakapag-enjoy dahil unang araw pa lang namin yon. Pagbaba namin sa may labi dala nga yung aming dalahin ay ganoon na lang yung aming tuwa nang makita naming nakahain na nga yung napakaraming pagkain. Siyempre lahat naman po tayo ay pagkain din yung kahinaan, di ba? Kaya naman kumain kami ni Hana nung umagang yon. Habang kumakain ay kinukumbinsi kami ni Mang Boy na wag daw muna kaming umuwi. Dahil ayon sa kanya kapag hindi daw natapos yung stay namin sa rest house, ay hindi daw sila mababayaran dahil wala silang kikitain. Kayong kailangan rin daw niya ng pera nung mga panahong yon. Kaya naman napagdesisyonan nga naming magstay na lang din muna doon. Ngunit nagpalipat nga kami ng kwartong aming matutulugan doon sa ikaunang palapag. Para malapit nga sa may labi upang madali rin kaming makahingi ng tulong kay Mang Boy kung sakaling may mangyari. Kaya naman nung araw din na yon, ay sinulit na nga namin ni Hana yung lahat. Mula sa paliligo sa may dagat at kung ano-ano pang mga activities ay ginawa na rin namin. At dahil sa ginawa namin yun ay nakilala nga namin yung ilan pang mga bakasyonista sa lugar. Ngunit sa may katabing resort po yung mga ito. Tawagin po natin silang Carla at Pedro. Nakapareho lang din po namin na bago pa lang na magkasintahan.
Dahil sa mahabang araw na aming day trip noon ay halos mag-alas 7 na nga pala ng gabi nung makabalik nga kami ni Hana sa may rest house. Pagod na pagod po kami nung mga oras na yon kaya naman nagmamadali na nga kaming tinungo yung lobby upang hanapin si Mang Boy. At kunin yung susi ng kwarto namin na iniwan dito para makapagpahinga na. Ilang minuto rin kaming nag-aantay noon. Ngunit walang Mang Boy na lumalabas at humaharap sa amin dahil kinakailangan na nga namin yung susi ng kwarto. Kaya hinanap na nga po namin mismo ito. Inuna namin siyang puntahan doon sa kanyang tinutulugan. Nung nasa pinto na nga kaming dalawa ni Hana, ay ganoon na lang yung gulat namin nang makarinig kami ng mga mahihinang bulong na mukhang nanggagaling sa loob ng kwarto. Kaya naman hinikayat ko nga si Hana na sabay naming pakinggan itong mula sa labas ng pinto. At doon ay nakumpirma nga namin na may tao nga sa loob ng tulugan ito. Nang kakatukin ko na nga sana yung pinto, ay bigla itong bumukas ng marahan at mula doon ay ganoon na lang yung gulat namin nang lumabas mula roon si Mang Boy na nakakapangilabot pa nga yung mukha. Kitang-kita ko po noon na meron itong mga pangil na tila ba isang hayop. Walang ano-ano, bigla na lang po nito akong sinakal. Habang niyuyugyug ako ng ubod ng lakas. Mahilo-hilo na nga ako ng mga sandaling yon dahil sa lakas ng pagkakayugyug ng nilalang. Sinasabi ko na pong nilalang dahil hindi na po ito si Mang Boy. Hindi na po siya normal. Para po itong isang aswang. Dali-daling hinataw ni Hana sa ulo yung nilalang na yon. Gamit yung malaking vase na pandekorasyon sa may lamesa. At dahil sa lakas nga ng impact ay napabitaw yung nilalang habang umaatungal ito ng ubod ng lakas. Sigaw nga kami ng sigaw ni Hana noon na meron ngang aswang habang dali-daling tumatakbo papalayo doon. Agad din kaming hinabol ng aswang na yun. At katunayan pa nga, parang nais po talaga nito kaming biktimahin. At para hindi nga kami nito mahabol, lahat nga ng mga gamit doon sa bahay na yon na aming madadaanan ay aming binabato sa nilalang na yon. Hindi ko po alam noon kung nawala na ba siya sa kanyang sarili. Para po siyang uhaw na nais ng makapangbiktima. Kaya tumakbo lang po kami ng tumakbo noon. At nang makalabas na nga kami sa may resort, ay napadpad kami sa may dulo ng lugar gawing mapuno. Kaya't grabe po yung takot namin ni Hana noon. Takbo lang kami ng takbo kahit hindi namin alam kung saan nga ba kami pupunta. Nang halos maramdaman na nga naming naririyan lang yung aswang na si Mang Boy. Wala na kaming magawa noon kundi nagyakapan na lang at sabay na umiyak. Dahil talagang grabe na po yung takot namin noon na natataranta na nga kaming dalawa. Habang umiiyak kami nakarinig kami ng parang tinig na hindi namin alam kung saan nga ba nang gagaling. At nung nagpalinga-linga nga ako ay napansin ko yung matandang si Aling Lupe na tinatawag kami. Lalo nga kaming umiyak ni Hana noon nang maisip namin na may isa pa ngang aswang na dumating. Na parang nag-uunahan na lang sila kung sino yung makaunang biktimahin kami. Maya-maya pa ay meron ding dumating na isang babae na hinihikayat kami na dumiretso na umano kami doon sa bahay ng kanyang Lola Lupe. Kilala raw niya yung matanda at wag raw kaming matakot. Doon na nga kami noon nagkaroon ng kumpiyansa na baka totoo ngang hindi talaga aswang si Lola Lupe. At baka sinabi lang yun ni Mang Boy upang sa kanya mabaling yung takot namin pero yung totoo ay siya pala itong aswang na nais mang biktima. Kaya bago pa nga kami matagpuan ang aswang na si Mang Boy, wala na po kaming napagpilian noon kundi sumama doon sa babae at sa matandang si Lola Lupe. Pagpasok namin sa kanilang bahay, nagulat agad kami nang makita yung isang altar na parang nagpakumpirma nga sa amin na totoong hindi aswang yung matanda. Nang makapagpahinga nga kami dito ay nagkwento yung matandang si Lola Lupe. Katabi nga ng apo nitong tawagin na lang po nating Nikki. At ayon pa sa kanya, isa raw pala siyang albularyo, ngunit nagretiro na dahil hindi na nga kaya ng kanyang pangangatawan. Mula daw kasi nang hindi na nga siya nang gagamot ay unti-unti na rin nang hina yung kanyang katawan. At dumating na rin yung mga karamdamang wala naman daw siya dati. Pinagtawanan pa nga niya kami nang itanong namin kung tunay ba siyang aswang. Sinabi nga nito na malamang ay si Mang Boy na naman daw yung nagpalabas na siya nga yung aswang. Pero yung totoo daw, yung matanda talaga daw na si Mang Boy yung totoong aswang.
Ayon pa dito, madalas raw niyang gawin yon, kaya kinatatakutan daw itong si Lola Lupe ng mga turistang dumadating. Ayon pa nga sa matanda, may ilang turista na rin daw na napabalitang nawala. Pero ang duda daw niya ay biniktima nga ng matandang aswang. Ayon pa dito ay ligtas na raw kami. Kahit pa nga hindi na nga siya kasing lakas na manggagamot tulad ng dati. Takot pa rin daw si Mang Boy na lumapit sa kanyang bahay. Wala raw makakagalaw na kung sinong aswang sa amin hanggat naroon kami. Kaya grabe na lang yung pasalamat namin noon sa matanda. Sinabi rin po nito na ihati daw niya kami sa aming masasakyan paalis ng lugar. At kinabukasan nga yun po yung una naming ginawa. Hinayaan na po namin yung mga naiwan naming ibang mga gamit doon sa rest house na yon. Wala po kaming balak na balikan yon. Nakauwi naman po kami ng maayos noon. Salamat na rin sa tulong ni Lola Lupe at ng kanyang apo. Hanggang lumipas po siguro yung mga isang buwan pa at nabalitaan na lang po naming nagsara na rin daw yung resort na yon. Binenta na raw sa iba. Kung ano man po yung nangyayari kay Mang Boy, hindi po namin alam. Pero yung karanasan po namin doon ay talagang hindi namin malilimutan. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat po.